Everything in your life is a reflection of a choice you have made. Noong bata ka, natatandaan mo ba kung paano ka nagdesisyon sa mga bagay-bagay? Natatandaan mo ba kung saang parte ng buhay mo ikaw unang mangarap? Natatandaan mo ba ang mga hakbang na ginawa mo para manalo sa laro ng buhay? Natatandaan mo pa ba kung anong mga plano ang nabuo sa isipan mo at mga diskarteng ginawa mo para maipanalo mo ang hamon ng buhay? Lahat yan ay nagsisimula sa isang maliit na desisyon. Oh, gising na pala ang baby ko. Kamusta naman ang tulog mo? Hindi na kita pinag-iising sa kuya mo kasi sarap ng tulog mo eh. Tara na, let's eat na. You lead the prayer. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Bless us, O Lord, in this thy gift, which we are about to receive from thy bounty, through Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Vamonos, mga anak! Chivo ka na! Tukunin mo, masarap to! Eh, paano mo nalaman? Di pa nga tayo nagsisimulang kumain eh. Kumuha na pala kayo habang nagdadasal ah. Kayo talaga. Ay! Asan na yun? Susubo ka na sana eh. Asan na? Diba wala? Ayaw magpasubo ah. Sige, tago ka. Yan ka sa akin, nakita kita. Asan na yun? Kinain mo pagkain ko, no? Naman simple. Nakita mo nga ating sinubo ko. Ako sisit. Santusok ka lang, maya ka na. Kristen! Kristen! Gising na! Alas 6 na! Kanina pa nagsisitalo ka ng manok! Bumaon ka na dyan! Malilate ka na! Ano ba naman yan, Nay? Ay naku! Ito talagang batang ito! Ano naman, oh? Susubo ko na sana yung ulam na masarap eh. Si Nanay talaga, oh. Nawala pa tuloy. Surprise! Itlog na naman. Masarap yan. Sunny side up eh. Kahapon kasi scrambled egg. Ano naman kaya bukas gagawing luto ni Mama sa itlog? Bakit itlog na naman? Loyal pa nanay ko sa itlog ah. Kunti na lang, magkakapakpak na din ako eh. Aling Magda! Aling Magda! Aling Magda! Aling Magda ka? Aling Magda! Aling Magda! Aling Magda! Naku, pasensya na, Aling Magda. Napaaga yung storbo ko sa inyo. Manghihiram po sana ako pambaon ng 2 anak ko. Eh, hindi pa kasi ako nakakapaningin ng paninda ko. Ang dagdag na rin pang gasto sa bahay. Maski magkano lang. O siya. Sige, Lisa. Magkano ba yan? Eh, 300 po sana. Ibabalik ko din mamayang hapon. Kapag nakapaningil ako. O, eto Lisa. Ibalik mo na lang pag meron ka na. Salamat po, Aling Magda. Ibabalik ko po agad. Ikaw naman ni Nanay. Yung bawang ko wala pa. Nanay, late na tayo. Oh, dyan na pala kayo. Dyan ang mga baon niyo. Salamat po, Nay. Pasok na po kami. Sige, mag-ingat. Kristen! Martin! Teka! Yung baon nyo!
Wow! May pa-take out pa! Itlog na naman. Ito yung ulam namin kanina eh. Nakakasawa na to. Lagi na lang itlog eh. Nanay! Tatay! Gusto kong tinapay ate! Kuya! Gusto kong kape! Lahat ang gusto ko ay... Nandiyan na si Sir! Morning, class. Good morning, Sarah! Three Eagle, since Christmas season is coming, please inform your parents na magkakaroon tayo ng exchange gift and Christmas party. I already announced this to you dahil mas maganda na yung handa tayo para rin may time tayo to prepare and to save. Magkakaroon din tayo ng food package para sa Christmas party. Kung sino yung gustong bumili at mag-avail, pwede rin kayong magpalista kay Katrina. Take note class ha, pwede rin kayong magbaon ng sarili ng food. Hindi ko kayo pipiliting bumili if hindi nyo kaya. It's that clear? Yes, sir! Tim, tara, bilang ka na dito. Halika na, Tim. Tumayo ka na dyan. Bakit di ka pa tumayo kanina? Pwede ka namang palista kahit di ka pa nagpapaalam sa magulang mo eh. Magpapaalam na muna ako para sigurado. Baka kasi mamaya hindi ako payagan tapos nagpalista na ako. Di pa gagawin namin yan. Ikaw lang ata hindi tumayo kanina at nagpalista eh. Sana kasi tumayo ka na kanina eh. Ano ba iba sa'yo? Tahimik naman talaga ako ah. Bakit? Parang may kakaiba kasi sa'yo. Christine! Christine! Oy, Christine! Christine, sabihin mo ako. May tira ka pang pera dyan? Wala na kasi ako dito eh. May binayaran na ako kanina. Wala na ako eh. Sakto na yung pamasahe ko eh. Sige na, babayaran ko na lang. Sabay mo na ako. Wala na kasi akong pamasahe pa uwi. Wala nga ako eh. Tignan mo to si Brenda. Lagi namimili ng groceries. Parang walang problema sa buhay. Swerte mo. Sabihin mo, nakapangasawa ng mga mayaman. Ito talaga pag mapera na. Hindi na marunong mamansin. Dire-diretso na lang ng pagdaan. Kala mo ay galing hirap. Hapon na. Wala pa rin ba yung dalawa? Ay, man po. Oh, bakit ikaw lang? Nasaan ang kuya mo? Meron daw po siyang pamasahe. Naglakad na lang tayo. Papawin natin po yun. Ano siya kukulangin ng pamasahe? Sakto naman yung binigay sa kanya. Sige na, magpalit ka na ng damit nang makakain na. Tay, mano po. Oh, bakit ngayon ka lang? Saan ka na naman ba nagpunta? Sumabay po ako sa classmate ko, Tay. Naubos po kasi yung pamasahe ko eh. May binayaran ako kanina sa school. Di nga kita nakita ka ganina sumakay eh. Naglakad ka nga lang eh. Huwag ka pa maniwala dyan, Tito Vic. So ka talaga eh, no? Bakit mo sinabi? Kapal ka rin, no? Sige na, magpalit ka na ng damit para makakain na. Nasaan na ba nanay nyo? Sabi, bibili lang ng ulam. Anong oras na, wala pa rin. Baka may nakasalubong lang yun, Tay. Tapos nakipag-usap. Alam mo naman si nanay, kahit saan magpunta, may kakilala.
Oh, kumakain na pala kayo. Pumili pa naman ako ng hotdog kila Aling Carmen. Hati-hati sana tayo dito sa 4 na piraso. Nakapaningil nga ako kasi ng paninda. Pero ito, kulang pa rin. Tara na, Lisa. Sumabay ka na. Sarap ng ulam natin, oh. Ma! Init-init! Ma! Lutong-lutong na pritong manok. Mga pala si Christine. At mga pala si Olivia. Saan ka nakatira? Mayaman ka siguro, no? Ang ganda kasi ng suot mo, eh. Kami, marami kaming bahay, eh. Siguro masasarap din yung pagkain ninyo, no? Oo, tama ka. Masasarap nga mga pagkain sa amin. Hayaan mo, balang araw, kakain tayo na sabay. Doon sa lahat ng mahal na restaurant. Tapos magpapakabusog tayong dalawa. Talaga, sabi mo yun, ha? Hintayin ko yung araw na yun, ha? Ang sakit na ng tiyan ko. Aray, Hi, ako si Bridget. Anong pangalan mo? Ako si Christy. Ang ganda ng pangalan mo. Ikaw din. Kaya naman ulam, ma. Kung kailan lang ito yung ulam natin, di ba? Lutuan naman ng iba para ibang pagkain naman. Magpasalamat kayo kung anong pagkain na meron sa harap nyo. Hindi lahat niya nakakain sa araw-araw. Yung iba nga dyan, puro prito inuulam eh. Hindi nakakain ng masustansyang pagkain, puro tuyot pa. Samantala kayo, sasarap ng mga kinakain nyo. Nagre-reklamo kayo. Hindi yan tama, Eric. Siya na pa. Hindi na maulit. Suggest lang naman ako. Kompleto pa Ricardo niya, no? Dinagdagan ko pa ng mais at saba para lalong mas masarap. Yon, galing talaga magluto ng napaka-sexy kong mami in the whole wide universe. Napaka-sexy? Siyempre! Fat burning coffee with glutathione yata ang gamit ko. Marami pang benefits ito. Kagaya ng skin whitening at anti-aging at marami pang iba. Healthy na sa katawan at affordable na, nakakabata pa. Yun lang palang sekreto mo, May. Fat burning coffee ng Devoted. Tara, kain na tayo. Bridget, let's eat na! Bukas namin ang laro nyo! I'm coming. Bakit nandito ka pa? Umuwi ka na. Baka kakain na kayo. Umuwi ka na. Oh, Christine! Anong ginagawa mo dyan? Kanina ka pa ba dyan? Kumain ka na ba? Hindi po. Halika dito. Kumain ka. Kanina papa naglalaro sila ni Bridget eh, kaya akala ko nga umuwi na para kumain na tayo eh. Kawawa naman si Tin kanina para sa hangganan. Wow, sweet naman ang mami mo. Sana all. Alam mo ba yung nabuntis na yung kapitbahay na anak niya? Diyos ko. Sino? Norte Edad. Diyan sa likuran lang natin. Talaga? Naku. Ay, wala akong Nakita alam. mo ba kung sino boyfriend nun? Kilala ko, pero hindi ko pa sasabihin. Hala, kilala mo? Iba boyfriend pero iba nakabuntis. Paano yun? Hala, dyan si Pupay! Ano na? Kailan mo bigay? Wala pa eh. Anong birthday ko ngayon? Bukas ako pa pupunta sa'yo. Pero ngayon, shot ka mo. Puro ka bukas. Nakakailang bukas ka na.
Magdadalawang buwan na yan. Siguraduhin mo lang. Huling bukas na. Ashmir! Ashmir! Kumusta? Eh, ito nga eh. Kinakapos pa rin kami ng asawa ko sa pagtitinda. Kaya nga magbabakasakali ako sa iyo mga hiram. Nag-a-apply kasi ako sa ibang bansa para doon na makapagtrabaho. Eh, alam mo na, lumalaki na ang mga anak ko. Ilan pa sila nag-aaral. Kaya sa'yo ako lumapit. Wala na kasi ako ibang malalapitan. Magkano bang kailangan mong ang gastos para dyan? Nasa 50 mil din na magagastos ko sa pag-aayos. Kasama na doon yung medical. Mapapahiram mo ba ako? 20% ang interest mo nito ha. Oh, ilan kaya nyo? Sasang kaya na. Ito, bet ko na pati-patat parang galaw. Sige, sige. Asan si tatay? Si tatay? Doon, nagatid ng puto kay Aling Carmen. Birthday kasi ng apo niya eh. Bakit ba? Tatanong ko lang sana kung kailan tayo magpapapintura. Yung iba kasi nag-decorate na eh. Si nanay nasa bahay. Nay? Oh, nak, bakit? Wala po ni. Kaya kayo, nag-aral kayo mabuti para makapagtapos. Mahirap lang tayo. Kaya gagawin namin lahat, umutang sa ibang tao para lang makapagtapos kayo. Ate Beth, visit po anak ni Lisa. Ikaw yung anak ni Lisa? Ito na po yung pinapasabay ni nanay. Sa nanay mo? Okay naman po si nanay. Pinasabay niyo na sa akin sa dito po. Magdala ng paninda? Hindi na po makasakay sa labas. Kaya ako. Magkano yun? 200 na lang. Thank you po. Ayos to. Pang 2 araw ko na nabaon ko. Pwede Manila, kaya po Intramuros, pasok, pasok, pasok. Alis na tayo agad, hindi na magtatagal, di na kayo kakawisan. Tara na. Bayad po. O tara na, alis na, alis na. Ayan. SM lang po. Kaya po isa. Sukli ko po, 20 po yun.
grade mo sa physics? Kailangan mo, B. Stress mo! Pinasama ni ma'am. Ano ba? Ano bang grades mo? Ano ba? Eh, di unots. Ano? Kung ako, makakain ako sa... Halika sa game. Teka, may nag-text. Yung grade ng iba sa physics. Ano ba? Tagal mo magbasa dyan. Kinakabahan na isa dito, oh. Hindi mo na. Wala, B. Mag-cross finger ka na. Sado daw tayo lang. Go! Akala ko naman ba? Subject, right? Thanks God. Basta pag math ha, didikit lang kayo sa akin para makauno. Ay, guys, panibagong bayaran naman tayo next sem yan. Dami na naman natin top up na libro. Gusto na maloka. Ay naku, Day, ano pa bang magagawa natin? Wala naman tayong choice. Kailangan pa rin natin bilhin yung mga kailangan dahil pag hindi natin yung binili, naku, tsak, mahuli na naman tayo niyan. Kaya ngayon pa lang, dapat mag-ipon na tayo kasi hindi naman tayo mayaman na para pagsabay-sabayin natin. Bibilhin natin. Buti na lang, libre tayo ngayon sa tuition. Tumpak ka dyan, girl. Ay naku, ano pa kaya kung meron tayong binabayaran dito? Naku, ewan ko na lang. Sana talaga, pinanganak na lang ako mayaman. Pero buti na lang, wala tayong binabayaran dahil scholar tayo dito. Eh ano pa kaya ako? Alam ka ba yun naman kayo na sa Cavite ako, saka dito pa sa Manila mag-school. Yung nanay ko, naku, daming gumagawa na sa gastos. Dami. Ano pa may bago ba doon? Christine? Nay, bakit po? Ang tatay mo walang trabaho. Hindi ko na rin alam kung saan kung palad kukunin yung mga baon ninyong magkakapatid. Lahat kayo nag-aaral. Lahat kayo nagbabaon, di ba? Saka alam mo naman kung saan tayo kumukuha ng kinakain natin, di ba? Maliit lang yung kinikita namin sa pagpuputot kutsinta. Lahat ng gastos natin sa pang-araw-araw dyan kinukuha. Naisip ko lang, anak, na maghinto ka muna sa pag-aaral. Oo, anak. Bakit po, Nay? Anong problema? Lahat na, diba? Lahat ng, hindi na namin talaga kayo kayang pag-aralin. 4 kayong nag-aaral. Kulang na kulang yung kinikita namin sa panggastos sa pang-araw-araw nating pagkain. Kung gusto mong mag-aral, anak, maghanap ka muna ng trabaho. Yun yung naisip ko. So, ako ang hinto, Nay? Oo, anak. Ikaw talaga, wala na talaga tayong magkagawa. Kulang na kulang na yung panggastos natin. Nahihirapan na rin kami. From now, nasa sitwasyon ng buhay na kaya tayo? 13 years? Grabe naman yun, friend. Ang tagal nun. Mga ilang taon na ako nun. Nagbilang ka pa talaga. Nasanay kasi kayo sa linyang 5 to 10 years. Pwede. Alam mo, 5 to 10 years pwede yun. Pero yung 13 years, pausok eh. Siyempre, ako pa. Pero, alam mo, sa totoo lang di natin alam kung saan tayo dadalhin ng tadhana sa 13 years na yan. Kasi,
Napakahaba niyan eh. Pwede ako maging manager sa isang malaki at sikat na kumpanya. Alam mo yan. O kaya pwede na akong may bahay, ganyan, love. Wow, may bahay talaga. Oo naman. Ba't naman hindi? Wala namang masamang mangarap eh. Ikaw nga, baka by that time, may anak at asawa ka na nun, di ba? 13 years from now, siguro may bahay na. Malaki, malawak, maaliwalas. Meron na din akong music room nun. Soundproof pa. From that time, siguro wala nang problema sa pera. And natutulungan ko na si nanay sa mga gastusin. At higit sa lahat, CEO na ako ng malaking kumpanya. Aray, Madam Friend, heavy yun. CEO, Madam Christine. Baka naman pwede mo na ako ampunin nun. Saka, tiga-bitbit ng mga bag mo, ganyan. Ako ba, di mo na kailangan maging taga-bitbit ng gamit ko. Ikaw na nagsabi kanina, ikaw ang magiging manager ng isang malaki at sikat na kumpanya. Friend, ako na yun. Ako yung friend mo na yun. Yung friend, Madam Christine. Uy, andun na pala si Ano. Ano ba? Ayan na si Ana. Ay, nako, late na naman. Guys, tara na, nag-confirm na si Tinampay. Tuloy yung handaan sa kanila. Ayan mo na, laps na tayo. Nako, hindi ako makakasama. Mauna na ako sa inyo, gugora na ako. Yan na lagi nandun, hindi nakakasama. Abang maaga pa, tara na, tara na. Ay, salamat nanay. Nako. Graduate na tayo sa pagbubaon. 2 na lang. Salamat sa Panginoon. Tatay talaga. Si Christine rin naman gumagastos sa sarili niya eh. Siya na nagpapaaral sa sarili niya. Kaya favorite niyo siya eh. Anong favorite? Walang favorite. Lahat kayo anak namin. Kaya wag niyong iisipin na may favorite. Joke lang, Nay. Kayo naman. Siya nga pala, Tay. Nasorry na ba yung camerang ginamit sa graduation kanina? Baka masira na natin yun. Magbayad pa tayo. Hindi atin yun. Ay, alam mo ba? Sayang nga pala. Hindi rin namin nagamit to kanina. Kasi nagpakuha na lang kami sa official photographer na eskwela na pinapasukan ng kapatid mo. 3 nga lang ang kuha namin dun eh. Kasi kulang yung dala namin pera. Hanggang kailan kaya ako magiging ganito? Hanggang kailan ko gagawin itong lahat ng ginagawa ko ngayon? Hanggang dito na lang ba ako? Nasaan na nga ba ako pagdating ng panahon? Gusto kong magbago ang buhay ko, pero paano? Gusto kong mag-grow, pero paano? Anong gagawin ko? Ano bang kailangan kong gawin? Sawa na akong maging mahirap. Buong buhay ko, palagi na lang kami nagtitiis. Palagi na lang kami naghahanap ng mautangan. Palagi na lang kami nag-aalala sa mga bayarin. Ano kayang feeling ng walang iniisip na gastos? Ano kaya yung feeling na hindi na pag-iwanan ng mga bagay na ginugusto mong magkaroon? Gusto kong makaahon sa hirap. Gusto kong yumaman. Pero paano? Dahil sawa na akong mag-isip sa kung ano pang pwede kong marating, doon ako nagsimulang magbago. Sometimes, the only way to stop bad things from happening is to just get rid of what's causing them. Kailangan ko magsimula at tanggapin sa sarili ko na may mali sa sitwasyon ng buhay ko. Na mayroong mali sa kung papaano ako mag-respond sa nangyayari sa buhay ko. Naamin ko sa sarili ko na mali ang pagpapatakbo ko sa buhay ko. At dahil dito, mas naging bukas ang isip ko sa mga panibagong oportunidad na dumarating sa akin. Hindi ko man makontrol ang mga pangyayari sa paligid ko, pero nasa kamay ko naman ang susi sa kung papaano ko ito babaguhin. Kaya sinubukan kong maging ahente kahit wala pa akong alam sa pagbebenta. Good morning! Good morning, guys! Na-late kami. Traffic.
Hello. Good morning. Diyan ako, B. Doon ka, B. Ayan, thank you, B. Wait naman, B. Kamusta? Kanina pa kayo? B, ikaw meron ka ba nito? Check ko nga. Wala pang bawas. Ano ba strategy mo? Nakaka-stress. Wala pa rin akong benta ngayon. Kayo ba? Pero hindi pa naman sure kung magbabaw payment yun eh. Ayun na si sir. Ako may nagpagawa na. Good morning, sir. Mahirap? Mahirap ba makabenta? Yes, sir. Siyempre mahirap. Bakit? Kasi mahirap talagang umasenso. Kailangan ng determinasyon, kailangan ng tiyaga, kailangan ng sakripisyo. Pero mag-ingat tayo sa mga bibitawan nating salita. Kilala niyo ba si John F. Kennedy? Sabi ni John F. Kennedy nung naging presidente siya ng USA, "This decade we will send a man to the moon." Ano nangyari? Si Neil Armstrong nakarating ng moon. Pero the time na sinasabi niya yon, may mga taong nagda-doubt. May mga nagsasabi pa nga yung presidente natin nabaliw na. Pero naniwala siya doon, pinanghawakan niya yung sinasabi niya na this decade we will send a man to the moon. Ngayong buwan kaya, sino kaya sa inyo yung magiging milyonaryo? Sino kaya yung isisend ko sa bangko kasi meron siyang withdrawin na cheque na milyon para sa kanyang sarili? Willing ba kayo na maging successful? Yes, sir. If an agogo dancer is willing to dance naked in front of total strangers just to earn money, what are you willing to do? Willing ka bang sumayaw na nakahubad para lang magkapera? Kung kailangan, sir, gagawin ko. Alam mo na, isang araw, nakakita ako ng nagtatanggal ng bara ng Poso Negro. Willing siyang lumangoy, humawak, makaamoy ng dumi ng iba para lang magkapera, para lang kumita ng maliit na pera. Pero ikaw, willing ka ba magpamigay ng 1,000 flyers para lang magkapera? Yes, sir. Willing ka? Yes, sir. Willing. What are you willing to do? How far are you willing to go? Yan yung tanong na itatanong ninyo sa mga sarili ninyo. Oh, tingnan mo. Tingnan mo. Tingnan mo laman yan. Ikaw din, ayan. Tingnan mo laman yan kung magkano. Nakita mo na? Malaki? Willing ka bang magtrabaho from 7 a.m. to 12 a.m.? Yung hindi lang 8 hours na trabaho? Para lang magkaroon ka rin ng laman yan? Magkaroon ka rin ng laman yan? Willing ka ba? Diba? What are you willing to do? Sino dito ang willing gawin kahit na ano para lang magkapera? Ako, sir, gagawin ko lahat. Kami. Ako. Ikaw? Yes, sir. Dahil willing kang gawin kahit na ano para lang magkapera. Pamasahe mo. Yes, sir. Ikaw yung pinakamaaga. Alam mo, lalo kang aaga kapag may sasakyan ka na. Thank you, sir. Yan. Sa ngayon, hawakan mo lang yung susi. Inspirasyon yan sa'yo na kapag tinuloy-tuloy mo yan, na maaga yung pasok mo, magkakaroon ka rin yan. Nandyan, may susi yung kondo ko dyan, may susi yung bahay ko dyan. May rest house din ako, yung susi, nandyan din, sama-sama yan. Nandyan lahat. Pinagtrabahuhan ko yan, willing ako. Kung ano kayo ngayon, naranasan ko na maging ganyan. Pinagtrabahuhan ko para umasenso ako. Late na naman, kayong dalawa, late na naman kayo. Panigurado kung may kotse ka, baka maaga ka nang papasok. Munti ko makalimutan kasi yan yung kotse talaga, nabihira ko lang gamitin eh. So kapag may ganyan ka na, maaga ka ba makakapasok? Paano ka magkakaroon ng ganyan? Kung late ka papasok, dapat from 7 a.m. to 12 a.m. kaya mong magtrabaho.
Tsaka ka na magpahinga kapag umasenso ka na. May balak ba kayong bentahan ako ng kondo? Pati ng house and lot na binibenta natin? Yes, sir. Ako? Bibentahan niyo ako. Bakit hanggang ngayon nandito pa kayo? Di ba? Kung hindi tayo kikilos, sino ang kikilos? Kung hindi ngayon, kailan pa? O ano pang ginagawa ninyo? Magsialis na kayo, ipamigay nyo na yung mga flyers ninyo, gawin ninyong 10,000 ang ipapamigay nyo ngayong araw. Yes, sir. Yes, sir. Tingnan natin, guys. Let's go team! Kaya natin to. Basta tandaan lang natin yung sinabi ni SPR na what are you willing to do para magbago ang buhay mo? Oh, kuha ko nito. If an agogo dancer can dance nakedly in front of so many people, what are you willing to do? Ayos mga linyano sir no? May impact, nagmamarka. Yeah, okay. Parang sarap yung uwi sa bahay. Sino? Yung agogo dancer? Ito lang yan, Mark. Dito na, natrabaho tayo. Nasa trabaho? Mga loko. Ano yung pag-ibig pinagsasabi ko? OMG. Hinilog ko na ako sinabi nyo ha. Ang ibig kong sabihin, ang sarap isang na-reserve sa bahay kasi palagi kang makakarating na positive words. Palagi may mag-motivate sa'yo. Palagi may mag-push sa'yo. Yun, ang slow. Ano kasi, ituloy mo sinasabi mo, lagi mo pinagtutuloy, tuloy mo ito. Kidding aside, masarap kasama yung mga ganung tao kasi marami tayong motivation. Diba? Ano, magdadaldala na lang ba tayo o magkilos na? Ito na, kilos na. Sa halip na magpintuan tayo, let's go team, mag-flyering tayo. Tama. Tapos game tayo. Okay. Okay, let's go, let's go. Let's go! Painit tayo. Hello ma'am, baka interested ka po. Sige na po, bigyan niyo lang po sa mami niyo, baka makabili siya. Sir, bis na po. Oh. Kaya Hi sir, nice to meet you po. Yes sir po. Miss? We have an open house today. Baka interested ka po makita. Yes po, and we also have wine area. Baka mahilig ka po mag-wine. Yes sir. Miss, ito ba yung brochure na binibinta nyo? Yes po, ito na po. Okay, so let me see. Sige sir, baka gusto po puntahan natin. Akala ko ba movie lounge to? Bakit ginagawa pa lang pala? Ba't ba sir, pag may nakatayo na ba, bibili mo na agad? Hindi naman. Dito sir, ayan po siya. Titingnan ko muna kung order eh. Sige sir, basta update mo na lang po ako. Mga parts, break muna ako ha. Init eh, sakit na pala. Nakuha na rin ako eh. Diyan lang kayo ha. Ay, tanghali-tapatang naman tayo nagbibigay ng client. Tirik na tirik yung araw. Ang init, para na ako. Nanghina na ako. Ayan, B. Huwag tayong susuko. Kailangan natin magsaga. Balang araw, bibitahawan yung buhay natin. Ay, kailan kayo balang araw na yun? Hindi yan hinihintay, B. Ginagawa yan. Tayong gumagawa ng future natin. So, kailangan natin magsikap. Tsaka, alam mo naman, hindi ako bagay maging, mahirap. Gusto kong yumaman. Ate, magkano po dito? Saan? Ito po. Ayan, 7 yan. Eh, dito po. Ayan, 10 yan. Mainit-init pa. Nilalabas lang yan ate. Kulangan yung pera ko na pag pinili ko. Ano, may napili ka na? Hello, good morning. Hello, good
Wala pa nga dahil, tinutag ko nga kanina, ipalawan ko na lang daw sa Monday. Ano ba yan? Nung pecha na, delayed na nga nung nakaraang linggo yung sahod, delayed na naman ngayon. Naku te, wala pa rin. Ano na yan? Naku, inasaan ko pa naman yung TF natin ngayon. Sobrang kailangan ko yun. Eh hindi pa nga raw kasi napipirmahan yung cheque, delayed na naman yung sahod natin mga day. Pinamasahe ko ngayon, inutang ko pa to sa pinsan ko, tapos sabi ko sa kanya, ibabalik ko mamaya yung bayad. Inaasahan ko talaga yung TF ngayon ate. Ako nga rin te, yung pinambili ko kanina ng string, inutang ko pa sa tatay ko yun, tapos birthday pa ng kapatid ko bukas, eh bibili ako ng cake. Ano pang bibili ko? Nga. Eh ano pa nga ba mga ate be, wala naman tayong magagawa. Eh gano'n naman talaga eh, usual. Diba, linggo-linggo naman tayong ganito. Gano'n na lang, hintayin na lang natin kasi at least naipon sa kanila, at least pagka inano natin, clean natin, o di ba? One time, big time tayo, di ba? Naipon ang mga TF natin. Naku po, hindi pa naman naka-line up si Kuya Gino ngayon, ano? Te, baka pwede mo pa-follow up si Kuya Gino na siya magpaluwal ng sahod natin ngayon. Kailangan pa naman yun. Ako, magastos sa bahay namin ngayon. Ate, kontakin mo naman si Kuya Gino. Kailangan ko rin ng pera ngayon. Siya na lang talaga pag-asa natin ngayon, Day. Sige te, mamaya tawagan ko. Sana pumayag si Kuya Gino. Pero alam mo naman yun, di ba? Lalong mas masakit yun kapag parehas na wala. Uuwi tayong mga day. Kamusta ka na? Looking good ka pa rin ah. Anong ginagawa mo dito? Sorry, Yor. I'm Charity, remember? Ikaw na ba yan? Kamusta ka naman? Ito, okay lang naman ako. I'm a real estate agent ako sa isang company sa Makati. Okay naman, nasa ako dito sa Cavite. Tayo kumano yan, pero okay naman. Kamusta ka na? Mukhang big time ka na. Mukha ba? Uy, thank you ah. May pinamili lang ako dito. Ikaw, ano bang ginagawa mo? Namimigay ng ano ba yan? Ito yung project namin, no? Baka sakaling magustuhan mo. Baka naman big time ka na eh. Baka may magustuhan ka dyan. Ay, sorry ah. I have to go na. Ay, sayang. Graduate ka pa naman. Namimigay lang ng flyers sa daan. Ano nangyayari ba dyan sa ginagawa mo? Na pag-aahente? Bakit, Nay? Napapansin ko kasi lagi kang pagod na pagod. Tingnan mo itsura mo. Lagi na lang ganyan. Ilang buwan ka na dyan sa trabaho mo. Wala ka namang napapala. May problema ba, Nay? Wala naman. Ang sa akin lang. Kasi ilang buwan ka na dyan. Di ka naman sumasahod. Wala kang kinikita. Lagi ko nakikita pagod na pagod ka. Eh, ganun talaga pagiging ahente, Nay. Hindi naman ibig sabihin na wala kang benta, eh. Ganun na lang yun? Yun na lang yun, Nay? Eh, anak naman, kita mo naman yung ginagawa mo. Pati ako naapektuhan. Nakikita kong pagod na pagod ka. Yan ba yung pag-aaral mo na ginawa mo? Yang ganyang trabaho? Eh, hindi naman yan ang pinag-aralan mo, di ba? May mga trabaho ka na kailangan mong pasukan. Magbibigay ka ng flyers. Ibibigay mo sa mga tao, lulukutin lang nila, tapos itatapon sa basurahan. Yung iba, gagawing pamaypay, itatapon din. Diba? Ano bang sinasabi mo, Nay? Sumasahod naman ako dito. Wala lang akong komisyon. Yun lang yun. Bakit hindi ka dun sa pinsan mo pumasok? Yung magpapapirma ka lang ng mga doktor? Yun, pagkatapos na hindi ka mapapagod doon, sasahod ka kaagad. Tingnan mo yung pinsan mo. Ang ganda na ng buhay ngayon. Si Cynthia, di ba nakikita mo naman? Yan na naman tayo, Nay. Magbabanggit ka na naman ng pangalan na kesyo si ganto, si ganyan. Bakit lagi mo na lang ako kumpara sa iba? Nay, may sarili akong buhay.
At saka meron akong trabaho, okay naman ako dito ha. Hindi mo na kailangan ikumpara sa iba. Lagi mo na lang ako inukumpara sa iba, Nay. Bakit ganyan? Bakit ano ba ginagawa ko? Maswerte ka nga. May nagsasabi sa'yo. May nagpapayo sa'yo. Eh ako nga, nung araw wala akong nakatulong kahit isa. Magulang ko wala. Hindi ako napagsabihan ng ganyan. Tapos ganyan ka? Ano mapapala mo dyan? Wala. Mapapagod ka lang. Oo nga, Christine. Tama si tita. Wala kang mapapala dyan. Ay nako, hindi ibig sabihin na wala akong benta. Yun na yun. Hindi naman ako susuko dahil lang sa wala akong benta. Hindi ko alam kung kailan darating yung one big sale ko, Nay. Ano ba naman yan? Lagi na lang kayong ganyan. Dina-down niyo ako. Binibigyan lang kita anak ng ibang choice. Marami kang mapapasukan. Marami. Sayang naman yung pinag-aralan mo. Makikita ng mga tao, may tinapos ka, may pinag-aralan ka. Anak, bakit hindi ka maghanap ng ibang trabaho? Kawawa ka naman, namimigay ka lang ng mga flyers. Kulang na lang, tita. Maglatag siya ng lata sa kalsada. Yun yung para ba nagbibigyan ng pera? Anak naman. Maawa ka naman kay tita. Ginagawa niya lahat, pinag-aaral ka niya, nangungutang siya kung kani-kanino, tapos mamimigay ka lang ng flyers. Mamaya makita tayo ng kapitbahay niya dyan. Tama ka dyan, tita. Ang daming pwedeng pasukan, tapos yan pa ang pinili mo, eh mahiyain ka naman, magsalita. Hindi ka makakabenta. Buti sana, Christine, kung magaling ka, eh aang-anga ka pa naman. Bakit mo ba ako pinipilit, Nay? Huwag mo naman akong pilitin sa mga bagay na hindi ko gusto. Huwag mo naman paramdam sa akin na pati ikaw hindi ka nagtitiwala sa akin. Nay, ang sakit sa ulo. Lagi na lang nega yung sinasabi mo. Bakit mo ba ako pinipilit, Nay? Huwag mo naman iparamdam sa akin na pati ikaw hindi ka nagtitiwala sa akin. Ano ba naman yan, Nay? Napaka-negative mo. Kung sino-sino kasi ikinukumpara mo sa akin. Nagayain ko si ganito, si ganyan. Kaya, ganyan ka sa akin eh. Ang nega mo, Nay, dapat ikaw unang magtitiwala sa akin dahil ikaw ang nanay ko. Pero wala ka tiwala sa akin! Huwag mo ako sinasagot ng ganyan na wala ka pang napapatunayan eh. Anak na anak lang kita. Akala nyo, sa mga pelikula nyo lang maririnig lahat ng linyang mapanghusga? Ginagawa mo? Mga linyang nakakapanlumo at nakakapanghina. Pero ako, araw-araw, tuwing uuwi ito ang hapunan ko. Hanggang sa natutunan kong huwag pansinin ang sinasabi ng mga ibang tao. Forma ka, wala namang Ang dapat ko lang pansinin ay ang sariling pinapangarap ko. Minsan mas maganda maging bingi para makaiwas ka sa lahat ng panghuhusga na ikaw lang din ang maapektuhan. Tama. Maghanap ka na lang ng Maging bingi. siguro kung ano yung kalagayan niya. Siguro naman baka talagang dati pa ini-expect nyo na darating itong araw. Hindi tayo nakabenta, nasira tayo.
umalis na tayo sa company. Ganyan talaga buhay ng ahente. Kailangan nakakabota ka. Maaalala lang talaga nila kung ano yung mga naitulong mo sa isang kumpanya base sa kung ano yung nakaraan na benta. You are only as good as your last sale. Kaya lang, isang sale nga, wala tayo. Pero huwag kayo mag-alala. Mga bata pa naman kayo eh. Ganun talaga. Part ng process ang failure. Bago kayo maging successful, mag-fail talaga kayo. Nataon yung failure, itong moment lang. Di bali, bukas babawi tayo. Kung anong karir man ang maisip ninyo, sa real estate pa ulit kayo, sa sales pa ulit kayo, pag gusto nyo na ng ibang field, ang hinihiling ko lang naman, maging maayos kayo na. Maging maayos yung mga buhay ninyo. Huwag nyo kakalimutan maging mabuting tao. Ano ba yan? Goodbye for now. See you when I see you. Ano, wala ka ng trabaho. Yan sinasabi ko sa iyo eh. Tama eh, diba? Nag-resign na! Oh, ayan, sinasabi ko sa iyo. Wala ka ng trabaho. Maganda yan ang mga sa'yo yan. Yan ang sinasabi ko. Sabi na nga ba, wala ng trabaho. Wala ka talagang mapapala dyan. Lahat naman ginawa ko. Ba't ganito pa din nangyari sa akin? Lahat na lang nasakripisyo yung binigay ko. Lahat na sakripisyo, oras. Ginawa ko. Pero bakit ganito? Wala pa rin nangyari. Ultimo pa ni pamilya ko, wala pininsapan. Lahat na lang yata ng kamalasan na sa akin. Bakit ganun? Yung pamilya na inaasahan ko na umuintindi sa akin, wala. Lahat na pag-iintindi binibigay ko sa inyo. Bakit sa akin walang umiintindi? Ako na lang yung umuna. Para sa inyo naman to. Sa parte ng bulangan ko, bakit hindi nyo ginagawa? Wala lang sa mga para na. Agad dito na yata ako. Ayoko na. Hanggang kailan ba? Kailan na ng ganito? Sino na ako sa akin? Ayoko na. Paano na ako? Paano na pamilya ko? Susuko na lang ako. Wala namang bumibilis na ako. Wala namang nagtitiwala sa akin. Ayoko na. Ayoko na. Ayoko na.
pupunta niyan? Baka makikipag-live-in ka na lang, ha? Nay, hayaan niyo muna po ako para may magbago sa akin, sa buhay ko. Kaya ko naman to, Nay. Mag-iingat ka, ha? Siyempre naman, Nay. Hindi naman porket umalis ako wala na akong magulang. Gagawin ko to para sa sarili ko, Nay. Mag-iingat ka dun, anak. Anak, sorry. Sorry din, Nay. Sa mga nasabi ko din. Gusto lang na makitang maayos yung buhay mo, anak. Ako din, Nay, kaya gagawin ko tong pag-alis ko para may magbago sa akin. Naging protective lang ako sa'yo, anak. Kaya pagpasensyahan mo na ako, kahit na lagi tayo nag-aaway. Kahit na tayo lagi nag-aaway, anak, mahal na mahal kita. Kaya, pag-alis mo, anak, mag-iingat ka, ha? Opo, Nay. Huwag ka mag-alala. Mag-iingat ka, anak. Bye-bye, Nay. Mag-iingat ka. Napakabad, anak. Sige na, Nay. Alis nga ako. Christine, anak. Hello, good morning. Good morning, ma'am. Welcome sa Litrox Industrial. Thank you for the kasi chef of first day. All good stuff. Tara, try kita para makabiliarize ka sa nila. This is Ronald. Siya yung production staff. Kapag may concern ka sa mga production, tanong ka lang sa kanya. And our accounting staff, Miss Mariel. Hello, nice to meet you. And this will be your working area. Enjoy your first day. Good luck sa trabaho. Thank you. Bagong kumpanya, bagong mga katrabaho, at bagong produkto na naman ang aking ibebenta. Mahirap sa simula, dahil hindi ko pa nagagamay ang kailangan kong gawin. Nandun yung mga oras na nagkakamali ka, mapapagalitan ka, at may mga panahon na tsak na mapag-uusapan ka. Pero anong magagawa ko? Pinasok ko to. Bago pa lang ako at marami pa akong kailangang matutunan. Sa bawat araw na lumilipas, unti-unti akong natututo at nagkakaroon ng kamalayan sa aking bagong mundong ginagalawan. Hello, good morning. How may I help you? Okay, 20 pieces. Alright, sir. We'll send you the quotation right away. Thank you. Thank you for calling. Christine, gusto na naman ako kay Miss Olivia. May kailangan kasi siyang pirmahan dito eh. Pakipuntahan na lang ako sa department niya. Okay lang ba? Ganun ba? Ang dami ko kasing pinapollow up eh. Mga leads, pasensya na ha. Ano ba yung ipapapirma at ako nang kukuha? Ito yung kay Sir Oliver eh. Kasi maraming pipirmahan eh. Maraming ginagawa si Christine. Pasuyo naman ako. Okay. Thank you. Magandang investment yan. Pwede siguro ako dyan mag-invest. Ano sa tingin mo? Sige. Bilis naman ang kausap eh. Basta usapang investment at negosyo. Hindi
hindi ko tatanggi. Okay. Sige. Call na lang tayo, sige. May kailangan kayong pirmahan, sir, regarding sa company loan. Hindi kasi makakapunta si Mariel. Okay. Kasi ginagawa siya. Parang maganda yung ngiti natin ngayon, sir. Pakisabi kay Mariel, isend agad to sa email para ma-process agad dyan yung loan para sa LCI. Okay? Sige. Hala? Totoo ba to? 3 million pesos? Oh my God, dagdag na naman to sa komisyon natin, Nix. Tara ka dito. Patingin na. Yan mo, oh. Wow, ang laki niyan. Grabe. Dagdag komisyon na naman to. Manitim talaga tayo. Oh, so ipagpatuloy na lang natin yung yung pagsisend sa email. Grabe. Hindi ko na-isahan ito sa ito. Dagdag komisyon to. Ito na lang. Kasi marami tayong tinawagan dyan eh. So, continue na lang natin. Oo, ganyan natin pa. Sige. Numbers game tayo eh. Okay. Walang bagay na hindi natututunan. Lalo na kung araw-araw mo itong ginagawa. Yung dating baguhan, natututo rin paglipas ng mga araw. Hindi mo namamalayan na yung dating hirap kang gawin, ngayon natural mo na lang na ginagawa. Hanggang sa nagtutuloy-tuloy ang pagpasok ng aming benta. Masaya, masarap sa pakiramdam, na yung dati mong itinanim, ngayon ay isa-isa na silang nagbubunga. Hindi mo man makita agad ang resulta sa umpisa, ang importante ay nagtitiwala ka na balang araw, magbubunga rin lahat ng ginagawa mo. Sa bawat pagpatak ng pawis, sa bawat kalyong iniinda mo, sa bawat pagtapak mo sa malubak na daan, sa bawat luhang iniyak mo, sa bawat pagkalam ng sikmura mo at sa lahat ng paghihirap mo. Lahat yan ay mapapawi at mapapalitan ng saya at tagumpay. Sa bawat pagdududa ng iba sa kakayanan mo, ay mapapalitan rin ng pagkabilib at paghanga. Pero hindi pala ibig sabihin na nakukuha mo ang ginugusto mo ay magtutuloy-tuloy na to. Sa dami ng pumapasok na benta sa amin, sa dami ng kliyenteng nagpapagawa sa amin, sa dami ng projects na tinatanggap namin, hindi namin namamalayan na hindi na pala ito kinakaya ng kumpanya. Kami rin siguro ang may mali, dahil masyadong malaki ang pangarap na ginugusto naming abutin. Masyadong mataas ang lugar na gusto naming liparin. At masyadong malayo ang lugar na gusto naming puntahan na hindi pala tugma sa vision namin. Doon kami nagdesisyon na umalis. Sinubok namin ang aming kapalaran at itinayo ang aming kumpanya. Nagsimula kami sa wala. Nagsimula sa drawing board. Nagsimula sa lakas ng loob. Nagsimula sa isang pangarap. Hindi madaling pasukin ang pagninegosyo. Doon pa lang sa ideya na hindi ka natatanggap ng sahod ay manginginig ka na. Paano kung wala kang benta? Paano kung hindi ka kumita? Paano kung masira ang pangalan mo? Paano kung mawala sa'yo lahat ng pinaghirapan mo? Yung ideya na posibleng pagkatapos ng mga buwan at mga taong pagsusumikap mo, ay wala ka nang napala. Yung nanggaling ka sa zero tapos mauuwi ka rin sa zero. Dun pa lang parang sasakluban ka na ng langit at lupa sa tuwing maiisip mo yun. Para bang may mas malakas na higante kang haharapin. Para bang may mas mataas na bundok kang aakyatin. Handa na ba kami? Handa na kaya ako?
Dati-rati, sa pagninegosyo, ang unang kalaban mo ay ang sarili mo. Wala ka ng katatakutan na boss. Wala nang boss na mag-uutos sa'yo. Wala nang manager na magdidisiplina sa'yo. At higit sa lahat, wala na ring HR na mag-check ng attendance mo. Pero, sino ang gigising sa'yo kapag kailangan mo na magbanat ng buto? Sino pa ang magsasabi ng mga kailangan mong gawin at mga dapat mo pang matutunan? Sino pa ang bubulyaw sa'yo sa mga kapalpakan mo? At sino naman ang pupuri sa'yo kapag maganda ang ginagawa mo? Pero paano mo naman malalaman na maganda o pangit ang ginagawa mo kung wala ka namang boss na gumagamay sa'yo? Dati, ibang tao lang ang nagdududa sa akin. Pero ngayon ata, pati sarili ko na mismo. Mahirap palang kalaban ng sarili. Mas pipiliin ko ng harapin ang buong mundo, wag lang akong talikuran ng sarili ko. Kaya ko ba? Hindi! Hindi ko kaya. Ano ba problema sa magiging mayaman? Ano ba problema? Bakit? Ano ba? Ano problema? Ano problema kung sapat lang? Hindi pa pwedeng sapat lang. Hindi pa pwedeng ganon. Hindi pwede kasi kailangan yung mama. Ano mapapala ako sa magiging mayaman? Ano mapapala ako sa pangarap ko? Pagod na nga kami. Ano sila? Tama sila, diba? Hindi ko kaya! Hindi ko kaya! Iyak ko na. Tama sila! Lagi na lang nila sinasabi, hindi ko kaya! Hindi ko kaya! Ito na! Nagwagin sila. Bakit mo na ako? Makikikain ako. Masarap pagkain dito. Makikikain muna ako sa kanila. Uwi ka na, 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 uwi ka na. Ay, kain ako sa inyo. Hindi ko pwede umakyat. Uwi ka na, uwi ka na. Hindi ko pwede umakyat o kanina. Hindi ka bilang. Hindi, makikikain ako sa inyo. Maawa naman kayo. Hindi pa ako nakakatibig. Ang sarap ng pagkain. Pakainin niyo naman ako. Sige na. Hindi pwede to. Hindi pwede to. Hindi to. Hindi ako pwedeng maging negative. Para sa pamilya ko. Sa anak ko. Para sa pangarap ko sa buhay. Laging may sinag sa lahat ng gawin madilim. Ayusin mo, Christine! Huwag ka maging talunan! Kung madaling magnegosyo, sana lahat ng tao nagnegosyo na. Kung madaling umasenso, sana lahat ng tao asinsado na. Mahirap magtagumpay sa buhay. Kaya ang mga taong nagtatagumpay lang ay yung mga makukulit na ilang ulit mang padapain, sampalin at dagukan ng buhay. Babangon at babangon pa rin. Patuloy na lalaban at patuloy na gagapang hanggang maabot ang mga pangarap. Ang mga taong nagtatagumpay ay yung mga taong hindi umaasa na bukas ay magbabago na ang lahat at muling magliliwanag ang buhay.
Ang nagtatagumpay ay yung mga taong hindi takot na matalo sa laro ng buhay. Yung mga taong hindi lang basta naghihintay sa kanilang kapalaran. Bagkus, gumagawa ng paraan para sa buhay na kanilang inaasam. Yung mga taong handang tiyagain at suungin lahat ng hamon ng dilim hanggang sa dumating ang sinag ng bagong umaga. Ang sinag ng pag-asa. Dahil sa sipag, tiyaga, kulit at pagiging manhid sa pagkabigo, unti-unti naming ginapang ang aming negosyo. Hanggang sa makaipon at makabili na kami ng sariling gamit namin para pwede na kaming gumawa ng sariling goma. Sa wakas, hindi na kami trading company. Kinabukasan, marami nang nag-a-apply. Good morning, sir! Yung mga taong minsan na rin naming nahawakan. Yung mga taong minsan naging parte na rin ng buhay namin. Kasi naalala mo dati na sabihin mo ako na baka gusto ko mag-extra. Sir, nakapag-design na ako. Gusto ko pumasok sa akin. Kasama ko na sila. Sir, baka pwede na po. Hindi na po talaga kaya sa kapag. Ika lang, ang dami nila. Hindi kayo natin. Okay lang yan. Total, gusto naman nila dito magtrabaho. Tapos willing nilang isugal yung stable na trabaho nila dun sa kabila. Mag-try naman dito sa company natin. So ayun, since naniniwala sila na kahit maliit tayo ngayon, aangat tayo. Nakaka-pressure naman yun. Pero ang sarap sa feeling na ang daming naniniwala sa atin. Oo nga. Kasi balang araw, magiging number 1 na company tayo. Sir, maraming salamat sa ano. Salamat po yung bukas ha. Thank you, sir. Ma'am, dito na po kayo, ma'am. Ingat, kuya. Ingat kayo po eh. Sige po, yung mga upuan, ayusin mo. Sir, dito na po kami. Dito na po, sir. Salamat po. Hindi naging madali sa amin ang umangat dahil sa bawat galaw ay may nagbabadyang kapalpakan. Sa bawat desisyon ay may nakaabang na pagkakamali na maaring maging dahilan ng aming pagkalugi. Bawat kilos na aming ginagampanan ay isang malaking sugal. Life is unfair, and it really is. Ito ang isang malungkot na katotohanan na hindi sa lahat ng oras ay papanig sa iyo ang mundo. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay papabor sa iyo ang mundo. Ngunit madalas mang hindi maging patas ang buhay sa amin. Hindi kami natinag sa paniniwala na balang araw, makakamit rin namin ang pinapangarap naming buhay. We may not control the things that life throws at us, but we control how to respond and deal with it. Nasa ating mga kamay ang susi sa kung paano natin lalaruin ang mga barahang hawak natin. Bukod pa sa aming mga pangarap, pamilya at sarili, kailangan din naming isipin ang mga pamilya na nakasalalay sa amin. Ngayon namin mas naramdaman ang bigat ng responsibilidad dahil hindi lang ang pamilya namin ang umaasa sa amin. Pati na rin ang kinabukasan ng mga pamilya ng tao namin. Hindi na lang ito isang laban para sa pangarap. Laban ito para sa kinabukasan ng aming mga anak. What you sow is what you reap. Lahat ng mga bagay na pinagpaguran mo, lahat ng mga oras na minugol mo para sa pangarap mo, lahat ng bagyong sinuong mo para malagpasan at makamit ang lahat ng ginugusto mo, lahat ng mga bagay na itinanim mo ay tiyak na magbubunga. Dahil naging matatag ako sa bawat pagsubok, dahil naging positibo ako at naniwala sa aking kakayahan. Mas napalapit ako sa aking pangarap. Sa wakas, natupad ko na ang pangarap ko para sa aking mga magulang. Kinailangan kong mga iwan sila noon, pero ngayon, binalikan ko sila ng may bitbit na sorpresa. Ang sorpresa,
ng pag-asa. Gusto kong maniwala sila na may pag-asa pa para gumanda ang buhay nila. From the busy streets of Tondo to the city of stars, to the paradise of the north, to the cobblestone streets of Calle Pisologo with horse-drawn carriages and rustic mansions. From crispy chicharong puti to crunchy bagnet of the south, masaya ako dahil bukod sa naiahon ko ang sarili ko sa hirap, naibili ko rin ang mga magulang ko ng bahay. At nalibot ko sila sa magagandang lugar. Mahal ko ang pamilya ko. Nagpapasalamat ako dahil naging matatag ako.